Kalingap Rob, may paglilinaw sa TikTok ni Carla. At bakit nagulat si Fiancé? At Jomcar, number 1 pa rin sa rank pagdating sa views. At nakakuha na naman ito ng 46.5 million views overall. At alamin natin guys, ano ba ang video ang another 1 million views dito sa Jomcar. At Kuya Bal may mensahe sa mga balahura. Panoorin natin yan guys sa live ni Kuya Bal Santos Matubang. At Ate Edna may babala sa mga sponsors. At sisilipin din natin guys ang YouTube channel ni Kalingap Dan at mukha namang tumataas ang kanyang mga views at subscribers ay lalo na namang bumalik. At silipin din natin guys ang pagtulong sa isang bata ni Marius Vlog. Bida-bida tulad mo si Marites sumasta. Bida-bida kinukuha pa trabaho ng iba. Bida-bida feeling mo napakagaling mo na. Bida-bida ikaw ba? Ako na pala. Bida-bida tulad mo si Marites sumasta. Bida-bida kinukuha pa trabaho ng iba. Bida-bida feeling mo napakagaling mo na. Bida-bida ikaw ba? Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reactor ay sariling pananaw at hindi ito pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. Puro katabi, ayan kasi sinabi na hindi nga ganyan, tatalikod na lang. Ay, shoutout po at nandito na naman po ang paborito nyong reactor, Barzano TV 2.0 na maghahatid ng mga update dito sa loob ng kaganapan, sa loob ng talaga namang lumalaki at lumalawak na community. Number 1, One Kalingap, One Family. At ihahatid ko po sa inyo ang mga latest update dito sa Kalingap. Siyempre, welcome ulit sa ating Kalingap News Update. At syempre guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At syempre guys, please don't skip ads na rin po. Barzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys. At talaga naman at salamat po sa Diyos sa araw na to. At syempre shoutout po muna natin yung mga minamahal nating mga kapwa OFW, mga kapwa, mga kababayan natin sa Pilipinas, sa mga lolo, lola, sa mga tito, tita. At syempre sa lahat ng mga sa mga talagang avid fan ng Kalingap. At syempre shoutout muna natin guys, syempre shoutout muna natin guys ang nag-iisa at founder ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. Lingap sa may hirap, ordinaryong vlogger. At syempre, napabilang siya sa top 12 most viewed vlogger in the Philippines. Napaka-innovative, matalino at talaga naman maraming tinutulong at sabi nga ni Beyonce ay pag-asa. Ang nag-iisang direktor ng Kalingap, Kalingap Rob. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. At syempre, ang nag-iisang co-founder ng Kalingap na dapat suportahan din at respetuhin, na nagbibigay ng announcement, paalala at mabuting advice. Ang nag-iisang co-founder ng Kalingap, syempre,
walang iba, Ate Edna Vlogs. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga Kalingap partners, katulad ni Kalingap Dan, Kalingap Edu, Kalingap Jomar, at syempre, Kuya The Beats Vlogs, at Ruelo Malalag, at Rachel Morales Vlogs. Ang paglingap nyo sa mga At syempre, shoutout po sa lahat ng ating kasamahan sa mga Kalingap Singapore Reactor or Kasere Kalingap Singapore Reactor. tuloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikaing Magandang araw po. At ngayon po, simulan muna natin guys, no? Itong siguro i-update muna natin guys itong YouTube channel ni Kalingap Dan. At ito na nga'y lumalaki po. Lumalaki at talaga naman tumataas ang kanyang views. As of July 15, no? July 15 po, tumaas po ang views ni Kalingap Dan. No, right now, no, 14.6% po ang tinaas ng views ni Kalingap Dan. At bumalik na po ang 8,000, last time naging 7 to, naging 8K. No, at bumalik po at tumaas ulit ng daily average ng 267. Ibig sabihin, guys, unting-unting bumabalik at bumalik talaga po, hindi unti-unti, bumalik talaga. At talagang napakaganda, no. Last time marami nag-unsubscribe sa kanya, 1,000. Ngayon, bumalik po. At talagang lalo pang tumataas ang kanyang subscriber. Although bumagsak ng 27.3, so later on magbabago po 'yan. Pero this is good news for Kalingap Dan. At syempre guys, 'di ba? So salamat naman po sa lahat ng mga nag-subscribe kay Kalingap Dan. Syempre guys, marami tinutulungan si Kalingap Dan and always support kay Kalingap Dan, 'di ba? Pero anyway, puntahan muna natin to guys. Chain off. Mekas mo na yan, Inson. Mekas mo na yan, todo mo na yan, mother chod. Puntahan muna natin to guys, si Kalingap si Kuya Bal. At mayroon nga siyang mensahe sa mga balahura. At play natin to guys at pakinggan natin ang founder ng Kalingap, Kuya Bal Santos Patubang. Na mga bastos kayo. Hala! O ilabas yung tapang ninyo ha. Hala ka! Huwag kayong magtago. Ayan na. Lulusod kami sa inyo with the permission of Barangay Captain. Hala! May permit kaming gagawin po. Ayan na. Sapagkat ang kinalaban ninyo ay ang foundation ng Team Kalingap. Ayan. Eh, Yan walang ang ginawa sa inyong mali. Ano mang masama? matindi yan guys. Kasi ang kinalaban nila, foundation ng Kalingap. Ayan ang mahirap guys. Kasi hindi naman sila inaano ng foundation ng Kalingap. Ano? Kung ako man po'y nakapagsalita noon, sapagkat matagal kayong nagsasalita. Oo. At nanahimik lang ako. Agal kong manahimik mga Kalingap. Nung nagsalita ako, sasabihin akong nauna. Hindi, Kuya Bal, syempre normal lang na sabihin natin, nakapagsalita man kayo, nakapagbitaw kayo, na kinakasakit ng kanilang damdamin. Pero syempre, yung hugot na yun nanggaling naman sa kanila Ano? Lumalabas kung sila yung nauna na umatake kay Kuya Bal, lalo dito sa Kalingap, inatake nila, ano? No? Syempre, kung based sa batas, syempre guys, ano pa rin tayo sa batas? Syempre sa batas, kung titignan natin, mali sila. Kasi si Kuya Bal, kung magsalita man yan, at sumagot, sabihin na natin, nakapagsalita siya ng hindi maganda. For example, ito guys, for the sake of argument. Ano pa rin yung guys, maiintindihan mo dahil pinaprotektahan niya yung sarili niya. Sumasagot lang si Kuya Bal Lalo na, iniisip niya rito yung community ng Kalingap. At nagari ako kay Kuya Bal dito. Hindi po. Kayo ang nauna Ayun. at sumira sa Yun. programa namin. Tama si Kuya Bal dun. May meeting kami mamaya po sa ating mga leaders, Kuya Brooks, mga nandito sa Dait po, BSM team. Mamaya Yun na, hapon, mga BSM alas 6, team. may meeting tayo. Kung kailan gawin yung ating motorcade with the permit of Mayor, Yun. Boss Barangay Captains ng Barangay Alawihaw. Uy. Tuloy dyan sa bahay ni Brother Jose. At Oh. doon magkandak po ng programang dapat huwag kang umalis dyan, Brother Jose, magsalita ka. Ah. Sa harap ni Kapitan at sa harap namin. Sabihin mo lahat kung bakit balahura ka. Ayun, no? So, ito naman, nagtatanong si Kuya Bal, sabi mo lahat, ba't ka balahura? So, tinatanong na ano to, parang hinahamon, sina-challenge niya si Brother Jose, di ba?
Sabihin mo lahat kung bakit balahura ka. Diyan mismo sa iyong barangay. Yan po'y tuloy-tuloy po, mga kalingap. Oh. Hindi lamang once o hindi lang minsan. Pati sa harap ng lola mo at mga kapatid, magrarally kami. Para sabihin sa kanila na ikaw ay balahurang tao. Ayan na. Iwan ko lang, yung angas mo, ilabas mo dito. Ako guys, tanong ko lang to, no, kay Brother Jose. Bakit kasi, kumbaga, kung may mga problema ka sa kamag-anak, lalo mo si kamag-anak mo si Kuya Bal, kamag-anak mo si Ate Edna, sana dinaan mo sa off-cam, ba't kailangan sa social media? So, tanong ko lang to, di ba? So, magiging questionable talaga yon. At kung may meron kang disagreement, kausapin mo sila off-cam, di ba? So, there's something here, no? At kakasuhan namin kayo. Na pagsirat, pagyurak sa aming foundation. Ayun, foundation na Kalingap kasi. Foundation, mga kaibigan. Foundation kasi nadamay, ano? Buti si Piatas tumigil. Abahila mo na ako ni Sardinas, boy. Sardinas, naman wata ako, Boy kay Kindred. Gusto mo puntahan namin kayo dyan? Sarap ng bahay mo, magrarally kami. Na sinabi mong scammer ang Team Kalingap, si Kindred. Ay, ano, scammer, Team Kalingap? Ulitin nga natin, matindi yung Kuya Bal, Sinabi niya? Sinabi mong scammer ang Team Kalingap, si Kindred scammer. Ay, matindi yan guys. Alam nyo guys, sa mga YouTuber, makinig kayo. Unang-una, hindi kayo investigador, hindi kayo pulis. No, kahit yan ang iiwasan nyo na magbibigay kayo ng judgment sa isang tao. Lalo na marami nakapanood in public. Ang masakit pa, napanood pa ng ibang mga tao na sa abroad. Matindi yan guys. Mahirap yung madaling sabihin, pero mahirap patunayan. Madali kasi magsalita pero yung maglabas ka ng ebidensya, yun ang mahirap guys. Baka hindi mo mapatunayan sa korte yan. Yan ang matindi dyan guys. Naku po. Gusto mo Sardinas, boy, mapunta kami sa barangay mo? At ireklamo ka namin dyan, maliban sa Cybercrime Division ng Nako. DAET, ng Camnorte. Pupunta kami dyan, lulusob kami sa Mahirap inyo. Huwag kayo maging matapang po. Kung may problema kayo sa amin, idemandan nyo kami. Tama sinabi ko Kuya Bal, ano? Idemandan nyo kami kung may problema kayo. Tama yan. Pero pag kayong ganito po na harap-harapan, Tama. pagbalahura sa inyong mga live, sa inyong mga video, pupuntahan namin kayo, hahanapin po namin kayo. At si Joel Salcido. Nasa abroad pa yan. Kahit nasa abroad ka, madali ka pa. Kasi pag may reklamo ka, madali lang yan. Punta mo yung Philippine Embassy, doon mo ireklamo. At mapapauwi ng Pilipinas yan kung mapapatunayan ng batas, di ba? Na nagkasala siya. At saka magpunta, hahanapin din po namin kayo. So anyway guys, so sa mga sana maging babala to sa mga umaawi sa Kalingap pa. Kasi actually guys, mali talaga yon, no? Pag ang foundation na ang binabanatan mo, no, ay mali na talaga yon. Kasi yung foundation, wala namang ginagawa masama yun. Pagtulong lang ang ginagawa. Saka matindi yung guys, magsasabi ka na scammer ang isang tao. Madaling sabihin yan, pero dapat mong patunayan. Naku po. Natutuwa nga kay Kuya Bal kasi sabi niya, yung Joey Salcedo ba yun? No, pupuntahan sa bahay, magtatayo sila ng doon, landing pad. Sa iba yan, siguro aabangan niya sa labas, di ba? Kasi si Kuya Bal, kaysa awayin niya, sabi niya, sige, maglalagay kami ng landing pad sa harapan ng bahay niyo. Yun ang tama, di ba? Dinadaig mo yung masama ng mabuti. Kasi hindi mo naman makukurik ang mali sa mali din, di ba? So, dapat, kaysa awayin mo, pagbantaan mo, edi, mo na lang, mas maganda, tayuan mo ng landing pad sa tapat ng bahay para makita niya. Na talagang tumutulong sila. Ganun lang yung guys, di ba? Punta naman natin guys si Ate Edna at may babala siya sa mga sponsors. At tabayan nyo guys sa lahat ng mga Jomcar at Etsy about kay Beyonce at kay sa Jomcar yung rank. I-detail by details at may dalawa pong video yung tumaas actually hindi lang part 30, meron pang isa. Papakita ko po sa inyo. At syempre punta naman tayo kay Ate Edna. May babala si Ate Edna sa mga sponsor. At panoorin po natin ang live ni Ate Edna. Tara, let's bagets. So, yun.
Yun po ang ating ginagawa na ano. Sa sponsorship naman, lalo na po yung mga founder, wala po tayong yung sponsor po ng mga sa mga love team. Wala po tayong ini-assign dyan na o binuo. Katulad ng halimbawa, Jomcar, Fanatics, Jomcar 18, Jomcar Solid, yung mga ganon. Sila po ay kusang nagbuo ng sarili nila. Tapos, kusa silang nagbigay ng tulong. So, ang role po para sa kanila, sa ngayon, kung yun pong founder ay meron pong channel, kung meron pong channel, kasi ang dami po namin inire-report na mga fake channels. Ang fake channels po namin ay yung mga hindi member ng Kalingap na nagko-content po ng mga Etsy, ng Jomcar, ng Vianse. Ang dami niyan, Ate Edna, sa Facebook, sa YouTube. Sakit ng ulo talaga. Grabe. Ng Etsy, ng Lahat ng love team, Ate Edna. At saka kung ano-ano pa. Ang dami po, nasa 100 plus po yan. 150 plus. Ay, 180 na nga. Ang dami. Tapos, ay, hindi namin alam. Ang content po ninyo ay sa Kalingap. Kapag nag-content po kayo niya na hindi naman natin kilala sila, automatic ibig sabihin fake po kayo, fake channels, fake account. So at sa ngayon po, nire-reach out po natin sila para kahit papaano naman ay maging legit sila. Maging legit partner or supporter. Ang tawag po doon ay supporter or sponsor. Yan. Kasi nga, para malaman namin kung ano na po ang nangyayari sa inyong grupo. Minsan po kasi dun sa grupo, ito pala sa sponsor, ang sunod po yung bawal po magkaroon ng direct contact sa beneficiary. O yan, ito yung, alam nyo, Ate Edna, maganda yan ha. Ako, actually, pabor ako dyan. Actually, ito guys, hindi sa inaano ko yung mga sponsor. Pero alam nyo po, totoo po yun. Wala naman ako hindi ko question din yung ibang sponsor. Pero for the sake na maingatan din talaga beneficiary, agree po ako dyan. Kasi alam nyo, sa dating community na pinagdaanan ko, may mga sponsor kaya nakausap yung talent. No, yung talent, naghahanap buhay dun sa isang, sa trabaho nila, sa company nila. Eh, syempre, binubuyo. Oy, umalis ka na dyan kasi malaki ang kikitain mo pag humiwalay ka dyan. No, pero it turns out, later on, pag nakalabas na sila, umalis na din sila sa dating company nila, kikita nyo guys, mahihirapan din. Wala silang pera. No? Ang point ko lang dito guys, minsan may mga sponsor na bumubuyo, hindi lang sa beneficiary, kahit sa lahat ng mga ibang community guys, bubuyuin na, umalis ka dyan, ganito ganyan. Pero later on, papabayaan din nila. No, actually ako, maganda nga sinabi ni Kalinga Prab, na siya, pag talagang as long as nandun yung beneficiary sa kanya, no, nag-i-stay, long term yung pagtulong ng Kalingap. Kaya ako para sa akin, para maingatan lang to, hindi naman dahil binigpitan nila yung sponsor. Pero for me, no, pag-iingat to sa beneficiary, mas okay pa na wag magkaroon ng direct contact. Kasi minsan may mga, hindi ko naman nilalat guys, mamabait yung sponsor. Kaya lang may mga talagang nakakalusot. May mga sponsor dyan, kinokontrol yung vlogger. No? Ito na lang, sa vlogger na lang. Kinokontrol nila. Hindi nila naman malayan na nakokontrol na sila ng sponsor. May narinig pa ako dati, ay, ganito. Gusto ko gato gawin natin sa isang sa vlogger. May gagawin sila para lang makontrol. Ang problema, minsan yung content naiiba na. Because ang nasusunod, sponsor. Totoo yan guys, at nanggaling na ako sa ibang community at alam yan ng ibang mga, lalo yung mga sanay na sa ibang community, sanay na po ako dyan. At ako, this is a good advice from Ate Edna, no? At wag magkaroon ng direct contact sa beneficiary. Siguro magkaroon man silang direct contact with the Kalinga Prab, no? Yan. Very common po ito sa may mga grupo, may mga founder at admin. Isinasama po ninyo ang beneficiary sa inyo pong GC. Pag po natin isasama para hindi po nagkakaroon ng Tama. para hindi nagkakaroon ng issue
Ano? Totoo yun, Ate Edna. Dapat nga yung mga beneficiary wala sa lahat ng GC. No, kahit ako guys, ako reactor. Tanungin nyo guys, saang GC ako nandun? Wala po. Wala po akong sinasamahan. Kasi nag-iingat din po ako. Ako lang sa sarili ko mismo guys. Talagang lumalayo ako kahit sa mga GC, kahit sa mga sponsor. Lumalayo po talaga ako dyan. Wala po akong sponsor guys, honestly. No, at dahil yung sponsor yan, para sa akin, kung may magi-sponsor man, kay Linga Prop, kay Kuya Bal. No, at syempre sa mga vlogger na talaga nakikitaan natin na tumutulong. No, kasi ako wala naman akong guys, hindi ko naman kailangan 'yan eh. No, masaya na ako nandiyan kayo, wag kayo mag-skip ng ads, di ba? Kaya sapat na ako guys, mabigyan ko lang ng magandang content. Okay na ako doon. At pero syempre, kung ang tatanungin nyo guys sa mga sponsor, medyo ingat-ingat po kayo diyan, guys. Minsan nagagamit ang beneficiary, ginagawang reason. Sasama nila sa grupo para magkaroon ng kilig-kilig. Tapos kasama sa pangulikta, sa pag-solicit. Hello? Oh, yan na. Actually, yan ang hindi na makikita ng iba. Minsan nagagamit sila, hindi nila namamalayan. Uy, tingnan nyo, nakaka-video call ko si video call, nakakausap ko. So ngayon, dahil alam ng mga ibang mga members, kasi may mga members lalo sa mga love team. Syempre gusto ng mga talagang mga followers makita at makausap. Ay, sama ako sa grupo nyo. Okay lang, syempre kung sasama ka, kailangan may ambagan kami monthly. Di ba? So minsan napapasukan niya ng hindi maganda guys eh. Totoo guys, ako hindi ko po kinokontra yung mga meron GC. Meron mga GC okay naman po eh. Nakakausap nila si Kuya Bal. Okay naman po 'yan. Hindi ako disagree. Ang disagree ko lang po yung mga talagang ginagamit yung beneficiary para sa kanilang sariling kapakanan. No, naranasan ko na po yan sa ibang community. Sa pinanggalingan ko po Huwag po natin gawin yun kasi content po yan ni Kalinga Prab. Ang beneficiary po ay content ni Kalinga Prab. Kung gusto niyong tumulong, si Kalinga Prab po ang kontakin. Diretso. At doon kayo makipag-usap para hindi po nagkakaroon ng issue ng wakwakan, issue ng gamitan. Yung wakwak yan yung tipong aalis na lang, maguguhit kayo beneficiary, aalis na lang. Paano? Nakakatikim siya ng pera, sabi sponsor. Itong beneficiary, dahil nakatikim siya ng malaking pera sa sponsor, aalis siya. Ngayon, pag umalis siya, wala na. Siguro sa isang daling panahon, okay, pero pag tumagal long term, wala. Walang long term dyan, guys. Pag umalis ka, walang long term dyan. Ako lang sasabi sa inyo, guys. Walang long term dyan. So, aalis ka siguro sa daling panahon, tutulungan ka naman, pero darating time, pag medyo hindi ka na okay, wala ka na sa spotlight ng social media, iiwan ka din yan. Kung nasa kalingap ka, still okay ang community mo, di ba? Guys, remember, hindi ko po pinipilit ang komento ko, pero guys, gusto ko yung ginagawa ni Ate Edna. Diba? At saka, nangyayari po kasi ganito, hindi nakikipag-coordinate sa may-ari po ng content. Tapos sila na nagkakaroon ng sariling programa. Ganda niya na. May ganyan po. Pupunta yung sponsor dun sa lugar ng vlogger. Tapos meron na silang mga short videos. Ito, Ted na. Baka mapanggan natin din. Nangyayari ito guys ang tamaang bukol Pupunta dun sa vlogger, magbibideo sila dun sa vlogger, may upload na sila, may content na sila. Makikita mo, may mga YouTube channel, merong mga reels sa Facebook na hindi alam ng kalingap ni Kuya Bal. What the fuck? Siyempre, sponsor, sabihin na, meron dyan, magko-comment, bakit nagbibigay naman kami What the fuck? Pero ang tanong, alam ba yan ng pinaka-leader ng kalingap ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab? Sana paalam nyo. Wala namang masama dyan guys. Ako gustong-gusto ko nga minsan niya. Alam nyo bakit? Natutuwa nga ako pag may mga short video. Ay, yung cute naman nito. Pero minsan may isip ko, ano ba to? Ang tanong, ano ba to? Approve ba to? Pag hindi approve to, wag nyong panoorin. Minsan check ko Nakikita ko kasi minsan sa newsfeed ko. Magugulat ko, ano ba to? Under ba ng kalingap? Makikita ko, hindi pala. So magugulat ka, sponsor pala. What the fuck?
Well, guys, hindi ko, wala po akong inaaway dito. Real talk po yan. Wala akong pinapatamaan dito pero nangyayari po yan. Kaya nga ngayon, ang sakit ng ulo, ang sakit ng ulo nila Ate Edna ngayon, mga short videos sa mga YouTube. Kasi kaya dumadami yan eh. Minsan magugulat ka. Ba't ganito yung vlogger? Walang ganitong video. Pero ba't may ganong video? Magugulat ka, sponsor pala yung kumukuha ng video. Para kasing, alam niyo bang ang artista, guys, bawal yung gawin din yan. Kaya may magugulat sa mga artista, konti ang mga short video eh. Kung may mga short video sila mismo ang nag-upload or yung management mismo. 'Di ba? Pero sa labas wala kang makikita. Ultimo sa vlog lang nangyayari yan. Ultimo sponsor, maraming sponsor ang mga artista. Pero hindi nila nagagawa mag-video ng ganyan, guys, mag-upload. Well, hindi nila nagagawa. Sa mga vlogger lang nila nagagawa. Totoo 'yan. Siyempre, sponsor ka, hindi ka naman tatanggihan ng vlogger. Ay, wag po. Siyempre, nagbibigay ka. Baka sumama naman loob, di ba? Pero wag natin gamitin po, guys. Daan natin. Kung gusto nyo talaga gawin yan, idaan natin sa tamang proseso. Magpaalam kayo, lalo na sa leader ng Kalingap, si Kuya Bal Santos sa Matubang, o kay Ate Edna. O kay Kalingap Prop, di ba? Pero primary kay Ate Edna at kay Kuya Bal. Kasi sila yung nagmamanage, di ba? Sa may-ari po ng content, tapos sila na nagkakaroon ng sariling programa. So, pangit po ang ganun. Nagsasarili sila ng plano, nagsasarili na sila. Akala nila tama pa yung ginagawa nila. Mali na. Pero mali na po kasi nagdadirect na kayo dun sa beneficiary. Tama, mali. Tapo, ang beneficiary ay bawal na bawal pong mag-direct contact or direct access sa mga sponsors. Yo. O mga sponsors po, wag naman po kayong mag-direct sa mga beneficiaries, lalo na po mga nagagamit sa mga pagsusolicit, bawal po yun kasi kung anong mangyari po dyan, pag problema na gamit po ang kalingap. Mahirap naman na minsan ay syempre yung bata o kaya yung magulang, ganyan, nasisailaw sa sa pera. Toya. Pala merong intensyon yung tumutulong. Kasi parang alam niyo, may mga kasi guys talaga may mga sponsor kinokontrol talaga nila. Gusto nila sila lang talaga nakakausap, sila lang talaga yung may nangyayari po talaga yan. At lalo pag yung pera marami ibinibigay yung sponsor, nasisilaw talaga. Ultimo yung pamilya. Nangyari po talaga yan. No? In general po ito sinasabi ko. At totoo po yan. At the same time, ang problema, ang masakit pa dito, kapag sila, nagkakatuwaan, hindi kasali si Kuya Bal, si Kalingap Prab. Wala, nagbibigayan sila, may binibigay sila dun sa beneficiary or sa vlogger. So, yun, hindi kasama si Kuya Bal, tsaka si Kalingap Prab, kay Ate Edna. Ang problema, pag nagkaroon ng problema, ang mangyayari, ang sisi kay Ate Edna, kay Kuya Bal, tsaka kay Kalingap Prab. Nasa kanila ang sisi. Kaya mas maganda na nga yung nililinaw ni Ate Edna. Kasi later on, mamaya, pag kayo dyan, masaya kayo, di kami kasama, pag may nagkaroon ng issue, nagkagulo, damay na sila, di ba? Kaya mas maganda na sinasabi ni Ate Edna to, para malinaw, di ba? At paalala to ni Ate Edna, di ba? At babala din sa mga sponsors. Anong intention ng tumutulong? Kasi nga po, may channel sila. May channel, merong page. Ayan, Kapag may page. meron pong channel, automatic po, meron yung, pag may upload, pwede silang magkaroon ng income. Oo, totoo yan guys, sa lahat ng mga page, sa lahat ng mga, sa page lang, sa Facebook, may income yan. At ang masakit pa dyan, nagkakaroon dyan ng mga solicit, yung ambagan. At ang problema dyan, hindi pa yan na-audit. Hindi alam ni Ate Edna. Ngayon, yung may mga admin, hindi ko nila lahat guys, may mga admin dyan talaga pinagkakitaan yan. Kaya ba hindi mo sabi dyan? Wala nag-audit. Paano mo sasabing yan? Safe yan. Wala kang nag-audit Di ba? Hindi yan proper Kung proper lang sana yan, at alam yan ni Ate Edna at saka ni Kuya Bal, hindi may nag-audit dyan. Masisigurado na yung pinag-aambag-ambagan nila, talagang napupunta talaga sa dapat sa pinauukulan. Pero ang masakit yan, nagagamit yung vlogger tsaka yung beneficiary.
Ugat talaga yan guys. Kahit nga alam nyo guys, dati kong ano din yan, pati reactor. Ibang may mga reactor dyan kumikita. Kaya nga ako, yoko sa sponsor guys. Totoo lang guys, never ako nagkaroon ng sponsor. Kahit noon, nung kalakasan ko din, dun sa dating community, may gusto mag-sponsor sa akin, tumatanggi ako. No, tumatanggi talaga ako. Kahit binibigyan, di ako tumatanggi po. Kasi ko naman kailangan, nandito ako para mag-enjoy. Ini-enjoy ko lang po YouTube eh. Talagang gusto, passion ko na po talaga to eh. No? At syempre, nag-isa lang ako dito sa abroad, sa Singapore. So, alam nyo guys, no? Talagang pinapasukan ng masamang intention niya minsan. Yung mga ganyan. Totoo po yan guys. At yung mga sponsor niya, medyo kinikilabutan ako dyan. May mga reactor nga, nagkaroon ng iPhone eh. May mga reactor nga, pati package meron eh. Pero hindi naman po masama yun. Hindi po masama yun. Kaya lang, sabi ko nga, pag tatanungin nyo kung nasa kalingap kayo, dapat alam din yan ni Ate Edna at ni Kuya Pal. For transparency ang tawag doon. Hindi dahil gusto kayong kontrolin, no. Nilalagay lang for safety. Kasi later on, kapag nagkaroon ng problema, may mga sumbong-sumbong at saka reklamo, ang mapupulaan at ang tatamaan na naman dito si Ate Edna o si Kuya Bal at si Kalingap Rob. Ganun yun, naklampatin. Crazy Beats, Carla Tupular, 10K Weekly, direkta sa... Totoo ba ito? Direkta sa kanya, niluloko lang kayo na John Carl founder. Ano yan? Ano po ba? Ayan niya po, tatanungin natin si Yang Ming. So may mga, minsan may mga comment na hindi ate alam. Ate si Ate Edna, binerify niya, di ba? Ayan. Anyway guys, puputulin muna natin to, no. Sana po na may nakuha kayo, no, dito sa live ni Ate Edna. Salamat Ate Edna, no, sa pagbigay sa amin ng rules. At minsan pinapanood ko si Ate Edna, no, late nga lang, minsan nasa live niya ako, hindi na ako nagko-comment. Ate Edna, shoutout po, no. At syempre guys, next naman po, itong puntahan natin itong ni Kalingap Rob. At ito nga in-explain ata ni Kalingap Rob at nagbigay siya ng paglilinaw about dito sa TikTok account ni Carla. So pakinggan natin to guys, maganda rin to maging update tayo, especially sa lahat naman nagmamahal sa Jomcar, no? At pakinggan natin guys, itong si Kalingap Rob, no, sa kanyang live, pakiusap lang po noong kahapon, no, July 14. At panoorin natin to guys. Okay. Kalingap Rob, sana maklear din po, pwede po ba mag-TikTok live si Carla? Ayan. Hindi po. Hindi po pwede kasi lahat naman po sila, hindi pa po pwede. Kasi yun, pinoprotektahan po natin sila sa mga bashers, 'di ba? At hanggat andito po tayo ang tayo ang manager nila. Ayun, tayo manager. tumutulong. So, Unless, yun nga, umalis sila nagpaalam sila na ayaw na nilang magpasakop sa atin. Pero hanggat nasa atin sila, ang mag-decide po is ako po. Ako magdi-decide. si Kalingap Rob, okay. Hindi naman sa pagiging, tawag dyan, ano man tawag doon? Pagiging Mahigpit. pala-desisyon o ano Tama. man. Pero tayo po kasi Pala decision or controlling Kalingap Rob para malinaw, no? pinoprotektahan din natin sila. Yun yung maganda And eh. yung pagtulong po Ito pasensya na Kalingap Rob, na ulitin natin. So ito guys, hindi dahil kinokontrol or pala decision si Kalingap Rob. Ako, gusto ko yung sinabi niya, nandito siya para protektahan. At totoo po yan. Totoo po yan. Hindi, ako guys, maraming sponsor na mababait. Maraming mga viewers na mababait, na mga fans. Marami guys. Kaya lang, minsan nalulusutan talaga. Merong mga bulok na kamatis. At syempre, minsan ang target talaga niyan, beneficiaries. Kaya dapat, lalo na, nagkakaroon ng wakwak. Hindi natin may alis yan na magiging overprotective. Diba? Sabi nga nila, mas okay na maging overprotective ka kaysa hindi ka protective.
Di ba? Okay, sabihin nyo ng OA kung OA. At least overprotective. At least wala kaming pananagutan bandang huli. Tama yun, guys. Tuloy natin to, guys. Hindi naman sa pagiging tawag diyan. Ano man tawag doon? Pagiging pala desisyon or ano man. Pero paladesisyon. tayo po kasi pinoprotektahan din natin sila. And yung pagtulong po kasi natin is long term. Long term. Paano po kung yun nga pinayagan natin mag-live, magpara-live kung saan-saan. What if magsawa yung viewers sa kanila? No? Tama. So di po ano po yun. Mali po yun. No? Nag-live po ba? Di ko po alam. Pero ayan niyo po at madali naman si Carla naman po ay madali pong pagsabihan yun si Carla. Oy, boet. Di ba sabi ni Kalinga Prab, madaling pagsabihan si Carla. So, mabait naman si Carla. Siguro nakapag-live yun, di niya naman niya alam. Out of, out of ignorance, di ba? Nabigla siguro nakapag-live na yun pala. Minsan, ang tao kasi minsan nakakalimot din naman, guys. Siguro dapat palampasin na lang natin yun, no? At sabi nga, ganda sinabi ni Kalinga Prab dito, kakausapin niya si Carla at madaling kausap si Carla. Yun ang maganda sinabi ni Kalinga Prab, no, kay Carla. Tuloy natin. Matalino po yun si Carla and yun. Baka isang beses lang naman, baka napalive lang siya. Oo. Ayan yun na po yun, baka isang beses lang naman. Nag-try lang naman, okay lang po yung try lang, ayan yun na po. Oo, nag-try lang naman pala. Akala ko naman, grabe naman yung mga naninita. Pero okay lang din naman yan, guys. At least sinasabi nila, at least may idea tayo. Pero syempre, wag naman ganun, guys. Sinusubukan lang naman pala. Ano ba? Kasi alam nyo po, sa Kalingap Angels, dalawa talaga yung plano ko na mag-open ng account, no, sa YouTube. Sino kaya Una si Kalinga Medit, Prab? kaso wala na si Medit, Okay. pwede na siya mag-open kasi wala rin naman siya sa Kalingap. Pangalawa si Carla. Carla. No, si Carla talaga. Pero yun nga, alam pa natin ng timing, Ayan. So, abang-abang pa pala tayo sa sa YouTube channel ni Carla. So, abang tayo, guys. Pero so possible na magkaroon talaga. So, sabi ni Kalinga Prab, timing lang inihintay nila. So, tama naman 'yan, guys, kasi mahirap na 'yung pabigla-bigla. At lalo mag-aaral pa si Carla ng nursing, di ba? So, marami din i-consider doon kasi hindi naman siya pwede mag-vlog tapos nag-aaral siya. So, tignan natin, guys, pwede namang live, no? Or para sa akin, pwede naman siya mag-live and then update sa nangyaring vlog. Tapos ano yung magiging teaser, pwede naman yun, guys, mga teaser na gano'n, shoutout, pwede yun, guys. At makakatulong kay Carla yun. Pero let's see, guys, abang tayo sa magiging decision ni Kalinga Prab. Pero malapit na rin po yun. Malapit Ang gusto ko na. naman po doon, makapag-ipon na siya ng subscribers habang Oy! sikat pa si Carla. Tama, oh. Makapag-ipon na ng subscribers. Kaya, pero under management pa rin natin para naman makontrol natin. Yes, Makontrol natin yung That's good, tawag yan, yung popularity niya, no? Hindi yung masobrahan ng ma-overexpose siya. Tama. Diba? Pwede. Ganda naman po yan pag na-overexpose ka, wala. Tingnan nyo. Sino ba yung Kasi hindi ka palaging viral. Agree, no? Bibihira yung palagi kang viral. Example, Kuya Robin. Diba? Dati, sobrang sikat niya ni Kuya Robin. Talagang pangalawa yan kay Reyna. No? So, kaya pala nasasabi ni Kuya ni Kalinga Prab na pag na-overexpose, kumbaga, baka pagsawaan kasi masyado. Kaya, iniingatan talaga nila. Naigigets ko na. At the same time, nagbigay siya ng example. Ito nga si Kuya Robin, noon daw, sikat siya. Siya yung pangalawa kay Rina. Ngayon, di ba, hindi na sumikat. At totoo naman hindi naman sa lahat ng pagkakataon sikat ka. Dumarating ang time kasi may darating na naman na bagong sisikat. Di ba? Ganun na yung guys. Tuloy natin to. Diano, Bicolano. Ayan. Tandaan nyo? Sobrang sikat niyan dati ni Kuya Robin. Ngayon, pinag-vlog natin. Diba? Oo nga. Ngayon, nag-views siya pero ayan, 8,000, 35K, 34, 27, 8,000, 27. Diba? Nagbaba. Kasi hindi ka nga palaging sikat. Tama. Pero, Agree. ang maganda dito, si Kuya Robin ay nasa atin. Ayan. No? Nasa Ito yung sinasabi ko, guys, kapag maganda,
na nag-stay ka. Kaya yung mga nagpawakwak, sandali lang yon, yung mga nagpawakwak ng ibang mga, nagpawakwak sa mga loko-lokong sponsor. Sandali lang yun. Sa umpisa, syempre okay ka. Pinag-uusapan ka pa. Pero pag nalaos ka, wala na. Kaya maganda talaga nag-i-stay ka sa Kalingap. Tingnan si Indiano Bicolano. Kahit hindi man siya sumikat, still buhay pa rin yung kanyang yung kanyang career dito sa mundo ng social media dahil sa Kalingap siya. Ayun, maganda 'to sinasabi ni Kalingap. Agree ako dito, guys. This is a good good comments from Kalingap Rob. Tuloy natin to, guys. Si Kuya Robin. Kaya, ayun. Kaya po hanggat maaari, si Carla, inaalagaan po natin. Nilagaan. Kasi ang pagtulong natin ay di basta-basta. Hanggang sa makatapos po yan. Hanggang sa... Di mo, magsisimula pa lang. Di ba? Ang college, 4 na taon po yan. Oo, yan, tama naman. Kasi ang importante pa rin naman talaga, guys, college, pag-aaral. Although sa YouTube, malaki talaga ang kinikita, pero pwede naman pagsabayan. Kaya lang, sometimes, pag nag-aaral ka, mas maganda pa rin priority pag-aaral. No, pero syempre, kung kaya nilang pagsabayin nila. Pero in what condition? In what content yun dapat nilang gawin na hindi masisira yung pag-aaral nila, no? No? Hindi habang buhay may sponsor, mga kalingap. Hindi habang buhay may sponsor. Kasi tayo, ano na tayo eh, alam na natin yan. Alam na natin yan. Kaya maniwala po. Sana maniwala sila. Ako, Kalingap Rob, agree ako dun sa advice mo. Kung ako tatanungin mo, that's a good advice. No, wag sila magpapawakwak, wag silang aalis ng Kalingap. No, kasi whatever it is, sumikat ka man o hindi, okay ka pa rin sa Kalingap. Because Kalingap have a good community. Na talaga masasabi natin na pag nagpawakwak ka, sa sandaling panahon may pera ka, pero hindi later on. Hindi siya kumbaga, short term lang yan. Pero yung mag-i-stay ka sa Kalingap long term. At nakita naman natin, guys, si Indiano Bicolano ang ginawa niyang example at naniniwala ako doon kay Kalingap Rob. No? Ano mo comment nyo, guys? Comment down below. Isang beses lang nag-live. O, isang beses lang, hayaan nyo na po yun. Oh. Hayaan nyo po yun. Iba kasi makulit eh. Isang beses lang pala nag-live Masyado nyo naman dinidigdig si Carla. Isang beses lang nag-live. Ano ba kayo? Mainit ang mata kay Carla. Anak ng pating to mga to. Try lang naman po. No? Try lang naman eh. Okay. Yan ang correct ka dyan, Carla Lorena. Yan, nag-gets ni ano. Ay, lamang Carla Lorena, shoutout ma'am. Sabi niya, tama naman Kalingap Rob, mag-open para subscribers lang muna. Oo, Yun, tama, para makapag-ipon ng subscribers. And kung mag-upload man siya, tayo pa rin yung mag-edit, Yes, tayo yung mag-handle ng kanyang channel para maalagaan po natin. Ano? And then, Tsaka, alam nyo guys, nagustuhan ko dito kay Kalingap Rob, sila mag-e-edit, sila mag-upload. Alam nyo bakit? Malaking bagay kay Carla yon. Si Carla, magbablog na lang. Yung pag-e-edit guys, umuubos ng oras yan. At naganda no kay Kalingap Rob, sila ang mag-e-edit. Kumbaga si Carla, sitting pretty talaga guys. At gusto ko to guys, ako para sa akin, pabor yun. Kasi may ingatan ni Kalingap Rob si Carla at mabibigyan ng time ni Carla yung family niya, yung pag-aaral niya at mismong sarili niya. This is good this is good actions from Kalingap Rob. Gusto ko to guys, agree ako dito. kapag yun, sabi natin stable na siya, malapit na siyang mag-graduate, isang taon na lang, pwede na siya na yung bahala sa Hawak, channel. okay. That's good. Ganun okay. lang naman po. Okay yun. Yun yung plano natin kasi Ganda. tayo po ay may mga plano tayo eh. Maganda Kalingap Rob, gusto ko yung idea mo, no? May ingatan talaga si Carla. No? Pang long term yung plano natin. Oo, long term, no? Ayan. Pang long term. Pero may sense pa po yung vlog ni Kuya Robin. Opo, may sense yung Oo. vlog. Hindi ko naman po sinabing walang Oo. sense. Ibig ko sabihin, No, ano naman guys, hindi nyo naman dapat question yun. Sinasabi na ni Kalingap Rob na kahit hindi siya sikat, hindi na sumikat hindi na siya viral, okay pa rin yung upload ni Kuya Robin. As i-compare mo dun sa mga taong nawakwak.
na naglaho na lang sa social media. O, di ba? Sige, kumbaga sinasabi ni Kalinga Prab dito, okay na okay pa rin yung YouTube ni Kuya Robin. Ano ba? Hindi ka viral habang buhay. Oo. Yung sinasabi ni Kalinga Prab, hindi ka viral. Di ba? Ano? Hindi ka viral habang buhay. So anyway guys, puputulin natin yan at syempre, pupunta naman tayo guys dito sa update, sa ating update naman dito sa Jomcar. At syempre sa lahat naman nagmamarathon sa Jomcar, shoutout po sa inyo at ito po ay para sa inyo at samahan nyo guys, no? Samahan nyo ako na magbigay ng update. No, at mamaya po din po pupuntahan natin yung kay Beyonce. Bakit nagulat si Beyonce? At kay Mars Vlog, tinulungan ng isang batang may sakit. Pupuntahan po natin yan. Pero syempre, bago tayo dumako dyan guys, puntahan muna natin itong detailed by detailed na rank o yung views, yung pinaka-total views ng Jomcar. Malaking tulong po ito sa lahat ng Jomcar. Ang puso ko'y para lamang sa'yo. Okay guys, so puntahan po natin as of Jomcar, no? Ito po yung latest update dito sa videos ng Jomcar, July 15, 2024 as of 1 PM, no? Ini-record ko po to 1 PM. So puntahan po natin yung pinaka-total ito po yung latest, no? July 15, 2024. So punta po tayo agad. Ano po yung video? Ano yung mga video na nabago o umangat? Dalawa po ang umangat actually. Ang umangat po, number 1 yung part 30, no? Yan, screenshot nyo po. 1 million siya ngayon. Nagka 1 million. Kagabi lang po ito. Nung kagabi lang. No? Tapos, ng hapon pala, kahapon. So, July 14. Ito po, ito yung nag 1 million na bago. Ngayon, nung last time po kasi nung July 13, ano po siya? Ano ba 'yon? Dito. Kailan guys, ate ka lang Ayan. 'Yon. July 30 ito po, pasasya na po. Yan. 940 lang siya nung July 8. Yan. Kamali po ako ng copy na itong ano. So yung part 30 po is 940 siya last time. July 8, di ba? Ngayon, nung July 15 po, nag 1 million na siya. Yan. So, ito yung bago. Tapos, ito po din, umangat din po ito, yung part 21. Last time po, nung July 8, yung part 21 lang po natin is 1.3. So, umangat siya ng 100,000K. So, dalawa na po ang umangat. Actually, dalawang video yung gusto kong sabihin dito, guys. Part 21, dating 1.3, naging 1.4. No? So, tumaas siya ng 100K. So, this is good. Tapos, yung part 30 naman po, tumaas siya ng 1 million na. Nakaabot na. So dating 940, naging 1 million na. Tapos, itong mga nakikita nyo pong itong may kulay na po, ito po yung mga video na hindi gumagalaw. Walang pagbabago. So, nakikiusap ako sa mga nagmamarathon sa Jomcar, pakigalaw po, mag-like kayo, comment, at paki-marathon nyo itong part 7 kasi totally hindi po siya gumagalaw, wala siyang changes. Etong part 9, ganun din po, hindi po to gumagalaw, wala siyang changes. Etong part 15 and 16, hindi din po siya gumagalaw, wala siyang changes. So, at pati yung part 37, totally, ganun pa rin yung kanyang comments at likes at yung kanyang views. Sana po tumaas po ito. So, kahit 1 million na to, sana galawin pa rin po natin to. Okay? Ngayon, ano yung pinakamataas na million views? So, 2.1. Syempre, number 1 pa rin yung Lisa Soberano. Ikaw ba yan? Yung part 1. Tapos, ilan na yung video nating nasa million views? No? Umabot na siya ng 24 videos. At ang total po niyan is 28.7. So, 28, total overall, sa 24 videos po ng Jomcar, nakakuha to ng 28.7 total views. 28.7 million views in just 24 videos. Okay? So, pinakamababang views po, no, na video, syempre, itong bago lang, yung part 47, pero mahataw po yan. So, i-marathon nyo po ito, part 47. Tapos, pagdating naman sa likes, pinakamababa, no, itong part 47 din. No, pinakamababa rin na comments,
Etong ano pa rin, part 47. So ito yung pinakamababa. Ano, yung bago lang. So siya yung pinakamababa. Ngayon po, pinakamataas na likes, syempre yung ano pa rin, ito pa rin, number 1, part 1. Meron tong 107,000 likes at comments. No, meron siyang 13,700. 13,777 comments. Ito po yung pinakamataas, yung part 20. No, may pasabog sa debut ni Carly. Sa debut ni Carly, maraming comments. Ngayon, puntahan po natin guys yung pinaka total views. Yung total views po is 46 million and 541,000. Total views po overall po ito. Then total comments po is 405,535 at yung total likes is 3 million and 79,000. So yung views ulit na mayroong 24 videos is 28.7. Okay? So ngayon titingnan po natin yung difference from July 13 and July 15. So ito po, no, inano ko po ito. So ang nabago po o dalawang video po. Ulitin po natin. No, yung part 21 and part 30 po. 21 and part 30 po ang dalawang tumaas. Hindi lang po ang part 30. No, kaya sa lahat naman nagmamarathon diyan, ang yung part ano po, yung part 30 umangat lang siya ng 16,000. Okay? Pero tong part 21 tama no? Part 21 tumaas po siya ng 100,000. So ito po actually ito pa nga yung tumaas eh. No? Ito bilang taas po siya pinakamataas 100,000k ang itinaas. Diba? Ngayon, tingnan natin yung pinakamataas na comments. Pinakamataas na comments po ay yung latest yung part 47. Pero part 21 talaga yung tumaas bigla talaga. Itong part 21 po ang biglang tumaas. 100,000 tinaas niya. So, ibig sabihin, focus po kayo sa part 21, pero maganda po, focus po kayo sa iba. Ito yung mga video, makikita nyo po, ito yung mga video na hindi gumagalaw masyado. Wala siyang pagbabago. So, ano po yan? Ito po yung from part 1 hanggang part 40. So, part 1, 2, 3, 4, 5, hanggang part 1 hanggang 9, 11 hanggang 17, 19, tapos 20 from 20, 23 to 25, part 29, part 31, part 34, 37, 38, 40. Yan po yung mga video na walang pagbabago. Baka sakali po sa mga nagmamarathon, ano nyo po ito? I-play nyo po ito. Okay? No? At syempre, alam nyo na po at the same time, congratulations po ulit. Part 30 and part 21 po ang tumaas dito sa Jomcar. Tapos, ang kung difference po titignan natin, tinotal po natin yan. Tinotal ko, tapos ito po yung difference. So, minus ko yung total views. Minus ko din total likes sa total comments. So, yung nadagdag po overall, nadagdagan po tayo ng 271,421. Ibig sabihin, no, yung mga nagmamarathon, yan. So, ito po yung nakuha ninyo within after July 8 hanggang July 15. No, ito po yung nadagdag. Okay? Tapos sa likes, tumaas siya ng 5,000. Good. And then, etong sa comments naman, 319 lang. So, medyo konti rin comments. Pero sana tumaas pa ito. Tanging ikaw lamang sa isip ko. Pagkat ikaw Ay, grabe guys. Sana po nakuha nyo po at sana kung may question po kayo, may correction po, let me know po guys. So, inulit po natin. 46.5 million views Jomcar. Syempre, number 1 pa rin siya sa rank sa pagdating sa views dito sa Love Team ni Kalinga Prab. At syempre, laking tulong po yan yung pagmamarathon nyo guys. So, inulit ko po kung magmamarathon kayo guys. Clear the history. Tapos manood din kayo ng ibang video, wag po puro lang Jomcar. Ibahin nyo rin po, iba-ibahin nyo. Mas maganda yan. Pero kung gusto nyo focus lang kayo sa Jomcar, magdagdag kayo ng video na konti lang. Ihalo nyo, kahit 1 minute lang. Mga maliliit na video lang guys. Ihalo nyo po. Pero every time na magmamarathon kayo, i-clear history nyo lang po. Okay? At syempre, bakit nga nagulat, no? Bakit nagulat sila kay Beyonce? Ano? Etong si Engineer Agul. At i-play nga natin itong video na to, guys. ang sigaw ng damdamin.
At syempre guys, sa lahat ng mga Etsy supporters, panoorin natin to. Bakit nga ba na parang nagulat sila kay Beyonce? Anong meron? Nak ng pateng. No? Apply natin to guys. Sa Ross Boulevard, sa Dolomites. Yung ginagawa pa lang yung Dolomites. Bait ni Beyonce guys, tahimik lang oh. Wala siyang kaisa-ayos dito, simple lang oh. Tapos habang nagbibideo, yung mga sasakyan paatras ang andar. Tahimik lang oh. Tahimik na. At alam nyo guys, gusto ko itong video na to. Gusto ko. Kasi natural siya dito. Asan yung sinundo ninyo? Asan yung sinundo mo? Bait eh ano? Simple lang oh. Pinsan. Iba-ibang location yun. Meron pa ako sa Megadike, sa Pampanga. Tapos sa may Petron, sa may NLEX. Tapos sa gitna ng NLEX, sa may highway. Meron din ako doon. Tawa si Perla doon sa akin eh. Bakit? Pero mo, nung nagsayaw ako doon sa may gitna ng lahat, pati pasahero ng bus. Parang edit na si si Kuya Melby. Mainit ngayon lang na guys sa panahon na pawis sila oh. Tsaka si Beyonce di maarte ha. Guys, so kita mo naman oh, hapong-hapoy mga kasama niya. Pero siya maganda pa rin ah. Sabi ko dito, magandang location to. Shoot ako doon. Kaya lang wala talaga. Grabe nga eh. Lugar niyo dyan sa likod, Beyonce, na bato. Puro bato, yung dagat. Hindi siya masakit sa paa. Matalim ang mga bato dyan, masakit yan. Diyan, matalim. Hindi marami isda dyan. Yung mga isdang bato, yung pinapaksiw. May mga ano dyan Yung mga tawag doon, bisugo. Yung maliliit lang, bisugo. Oo. Karamihan dyan, bisugo eh. Alimasag. Alimasag? Diba no? Yung mga isdang bato, yung pinapaksiw. May mga ano dyan Yung mga tawag doon, bisugo. Bisugo? Karamihan dyan, bisugo eh. Kalangka. Alimasag, pagka low tide, di ba no? Maraming alimasag kasi batuhan. Alam ko mapagbatuhan yung lugar, ano yan talaga, karami dyan alimasag. No? Bait ni Beyonce guys, ano? Napakabait, tsaka nakita nyo guys, kahit sino kasama niya, palangiti, ano? Patahimik ni Beyonce. Saan pagdagat? Naliligo kayo dyan. Malinis na pala. Mainit oh, nainitan na siya. Hindi ka nangingitim dyan sa dagat pag naliligo ka. Diyan ako nagulat. Bakit hindi si Beyonce, hindi siya nangingitim? 'Di ba? Iba diyan, kita mo, oy, saka lumaki. Tabing dagat ako, kaya pala may ano ka ha. Medyo maitim-itim ka, moreno ka. Pero si Beyonce tabing dagat, pero tingin niyo maputi, 'di ba? Natural na bang? Oo, natural color 'yan. Mestiza, 'di ba? Nabalik na yung dagat. Mestiza. Ganun kasi pag natural. Ganun ang sabi ni ate. Ganun talaga pag natural. Totoo man. Di ba? Bumabalik yung pagka-black. Babalik din ka agad. Kapag ka namuti akong konti, babalik din yung muli. Oo. May ganyan, no? Kahit naman ako, pag pumuti ako, bigla mabis din ako umitim, eh. Si Beyonce parang hindi nangingitim pero nasa tabi siya ng dagat. oh. Nasa tubig. Nabalik din agad. Pero yung papa... Baliktad din, no? Si Beyonce, pag natapat sa araw, lalong pumuputi. Pwede nga hindi kayo pupunta dyan sa likuran. Kaya pala nagulat sila kay Beyonce kasi maputi pa rin kahit sa nakatira sa tabing dagat. Tuloy natin. Matinit ang bato.
Matatalim ang bato. Tsaka suot niya pa rin yung singsing dito ah. Tsaka napansin ko, yung isang kamay niya, wala yung singsing dito, mukhang na kay Papa Eds. Isa lang yung singsing, tingnan nyo guys, isa lang yung singsing na gamit niya eh. Yung iba parang kay Papa Eds na eh. Ayan o, hindi niya nagamit dito eh. Ayan o, di ba? Kita niyo to guys, singsing, di ba? Pakita natin guys, sa mga ano dyan. So, nandito yung ano niya, so, nasa ating araw natin. So, ito yung singsing niya, di ba? Makikita niya naman guys, ayan o. So, ayun yung singsing. Pero iba yung sa kabilang kamay, walang singsing siyang suot. Di ba? Ayusin mo. Magkatinig ang bato. Parang kayong dalawa magnanay, parang kayong maputi-puti. Nanay talaga, hindi ba pwedeng ate na lang? Ay, at. Gusto talaga ate ah. Nanay na lang, okay lang yan. Tuloy natin. Maglola. Kita mo na nanay. Nanay. Pwede nga lola eh. Ayaw dyan, lola. Sarang taon na gusto namin ay 20. Siyempre, ano din. Kailan mo kailan ka magdidebut? Ay, malapit na. Ay, lapit na September. June, July, August, September. Look ng pati. Lapit na yan ah. Ay, nako po. Tama 17. Grabe ang birthday niya, bibo yan. Grabe ang birthday niya. Parang tatalunan nito si Reyna. Grabe naman talaga ah. Si Reyna may ano ngayon eh, may sa Pizza Gisata. Thanksgiving, pero parang doon din nakano yun eh. Nakadugtong. Oo. Talagay ko gagawin ng birthday Si nito. Beyonce ang mag-birthday. Ay part 1, part 2, part 3, part 4. Yun na nga. Grabe oo. For sure, maraming sponsor na magbibigay dyan. Ang grande yan guys. Yun Diba? na nga, abangan natin. Oo, ang grande yan. September 1. Palagay ko. September 1 ba yan? Hanggang 30 lang. Baka gagawin ng ano, birthday niya dyan sa may airport, sa may Bagasbas. Airport? Pwede rin. Kaya abang Hindi, ka kapag 5. mismo. Sa airport mo. May concert kasi. Ay, yung airport dyan sa may ano, Bagasbas. Isang buwan birthday. Ang lawak nun. Oo, doon sa gitna. Doon siya lalakad. Pwede. Airport, papangalan natin ng EDSI Airport. EDSI Airport talaga. Ayaw na. Naiiya pa rin si Beyonce guys. So, bring nyo guys, hindi niya kasama si Papa Eds. Ibang tao na rin kasama niya rito. Pero kita mo na malambing pa rin tsaka humble, no? Sana mahihain talaga. Ayaw ni Beyonce. Sabi, baka May mapagod pangalan sa siya. kanya yung Bagasbas. Hindi na maging Bagasbas yun. Mapagod siya. Sa pagkakailangan mo ng mga security, nandito lang kami. Pwede. Kaya Kuya Mail, Kuya Rich, kailangan ko kayo. Kuya Kagawad. Nasa Adidas. Sino Adidas? Kuya mo kami mga security, close in bodyguard. Wala makakadikit sa'yo. Close in security, pwede ah. Pwede. Sino? Hindi ka lang mga kape. Kagat kape, makaya na. Kagawad. Kagawad, kape ka lang. Kagawad, nakahubad. Sobrang init, nako po. Tapos na pala yun. Iyak kaya niya. Saan siya na guys, tapos tayo rito. So puntahan naman natin guys ha. Puntahan naman natin tong ano, syempre, panghuli. Always support guys sa lahat ng mga Team Kalingap, especially. No, salamat sa Diyos sa lahat ng mga SC supporters sa comment down below masabi sa video na yun ha. Di ba nakaagulat? Nakatira si ano? Nakatira si Beyonce sa sa dagat pero maputi, di ba? Oh, diba? Anyway guys, ito guys, panghuli. Supportan po natin sana si Marius Vlog. No,
Scouter din po, Marius Vlog, yung kanyang channel, supportahan po natin yan. At panoorin natin guys itong ginawa niyang pagtulong sa isang kababayan nating isang bata to na may sakit ata, hydrocephalus ata to. Panoorin natin to guys. Thank you. Diba? Ang cute ng baby. Nagalaw din. Wawa naman, ano? Taas mo daw yung kamay mo. Kamay mo taas. Dali. Hindi na daw ba? Mataba siya, ano? Ang cute, oh. Ang ganda ng kamay niya, tinan mo ang kamay niya. Oh, maputi. Ang ganda ng kamay niya, mga kalit. Tinan mo. Yung din po, dyan din po ako sa mga kamay. Ang ganda ng kamay. Sabi nga ni daw, at baka pwede pa daw. Oo, sabi baka Masayang-masaya siya, guys. So, nakikita ko masaya siya. hindi makalakab. Kasi din po sa alawiwan. Nakaupo po talaga, tapos malaki din yung ulo niya. Kailangan yung kung dito medyo tinatherapy, Hindi naman po kasi sila kung marunong po. Kasi nga kapag ginaan, Gusto niya magsalita, ano? Hindi niya lang kaya magsalita, ano? tatakot na lugutok po baga. Pag yung pinupunasan ko siya na hindi ko sa mga paliguan. Tatuwa siya, may tao. Tantuwa po yan. Masaya siya, masaya. Ang ganda ng higaan mo. Hello, baby! Tuntua si baby, oh. Ang pangalan ni baby? Yung medyo malapit. Ayan ang ng buhok niya. Oh, ang kapal. Oh. Wow. Cute, no? Yan po, nilalagyan ko ng mga pulbo po at may mga rashes. Oh, wawang bata. Malaki siya. Siguro parang 4 years old na siya, no? 4? Ilaw pag malapit na siya nga po. Oo. Lagyan nyo pa po dito. Kawawa naman guys yung lugar nila. Mainit to guys. Walang kisame. Ang init niyan. Sa electric pan lang, ano? Tapos nakahiga lang siya. Ng kuno. Wawa naman. Ganito. Parang, oo. Tsaka po. Grabe po. Yan ang po gusto natin po patanggal yan kasi wala naman kaming tabing. Ito tanggalin yung dingding na yan. Tagos doon sa kabila. Sabingan na lang. Liit pa ng bahay. Kasi Liit ang bahay. dire-diretso na yan. Buong sala. Diyan na nga po lalabas. Kasi mas maano doon na siya nga po. Ano sabi mo? Ano daw man ko? Wawa, ano? Tuntua yan. Masaya siya kasi may ibang tao nakikita. Ay, andyan po. Ano kutsara ko pa po yan. Ay, kinukutsara. Opo. Ang cute, eh, ano? Naka-diaper. Wow, Diaper pa. may tinapay. Sa yung favorite niyang tinapay. Ah, mahilig siya sa tinapay. Ano yan? Paborito. Hawak ko yan. Yan, Oo, may yan. hawak na sa tinapay. Hindi lang talaga po makapawak ay. Ayun lang problema, hindi daw siya nakakahawak. Ano talaga. Sabi nga, kasi pinagkikwentuhan namin siya. Kapag nagla-live ako, minsan na mga nandyan sila. Opo. Sabi yung pag yung na therapy siya, yung nilot-ilot, nakakalakad daw yan. Oo nga po. Makaupo man lang sana. So, ibig sabihin, hindi siya nakakaupo, no? Ang gusto ng magulang, makaupo man lang, ano? Ayan si PB, meron na yung kanyang upuan, ano. Kasi kinukutsara ko kasi ito. Ay, kutsarain mo na lang. Ayan, yan pala ang paborito niya. Masarap naman nga, ayan. Gusto niya fudgy bar. Pandan yan, di ba? Ay, siya nga. Makapuno pala. Makapuno ba yan? Wow. Ayan po, te, ano pong masasabi mo sa nagbigay ng kung ano yan? Maraming salamat po sa nagbigay ng recliner po ng apo ko. Sana po marami pa kayong matulungan na kagaya niya at saka yung mga mahihirap na katulad namin. Apo niya pala ito. Si Lola pala to. At nakakaawa naman, ano guys. Sana may mabuting puso ang tumulong dito. At syempre guys, supportan natin to si Marius Vlog. Puntahan yung kanyang channel guys, Marius Vlog. Bahala na po yung Panginoon sa inyo na magbalik po ng kung ano man po yung mga nagagawa niyo sa mga nangangailangan. Maraming salamat po.
Eh po mga kalingap, sana po wag tayo magsawa na tumulong, lalo na sa mga Oo. hindi wala na po kakayanan na bumili ng mga pangangailangan po. At hindi lang po dito nagtatapos yung ating pagtulong halos araw-araw po pwede tayong magbigay dito, yung mga may mga maluwag-luwag na naman po yung mga pamumuhay dyan na pwede tayo mamigay na mga sobra natin pwede po nating ipamigay dito dahil nakakaawa din po dahil wala silang ibang pinagkukunan. Hindi ko pala nasabi kay sir na Ni diaper, binigyan din na ng diaper nila Sir Mario. ibenta sa iba kung sino Pwede mong ibenta na lang yan sa iba. para mapalitan lang. Hindi kasya yung diaper, gano'n. Ibenta na lang daw sa iba. Naano ako na pinabawasan ng 2 Pero anyway guys, sana po supportahan po natin lahat ng mga maliliit at malalaking charity vlogger ng Kalinga. Malaking tulong po. In the end naman ang nasa isip natin dito guys ang pagtulong. Sana po supportahan po natin si Mars Vlog at kita niyo naman guys sinapit ng bata may mayroon siyang hydrocephalus. Biri niyo guys biri mo everyday lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi may buhay at lakas tayo, pero iisipin mo guys, may mga taong kawawa na talagang hindi sila nakatayo, hindi sila nakakaupo, di ba? Yung iba nga ang ganda na ng katawan, mareklamo pa, di ba? Anak ng patingin. Pero syempre guys, salamat din syempre sa Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos sa Matubang, at always support sa lahat ng mga programa, lalo yung mga charity vlog na to guys. At sana dumami ang supporter ni Kuya Mars Vlog at sana may mabuting puso ang makatulong. At puntahan nyo po yung channel ni Kuya Mars Vlog at doon po makipag-ugnayan po kayo para matulungan tong batang ito at talaga namang kailangan ng tulong. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-stay at nakinood sa ating Kalingap reports. At maraming salamat sa Diyos sa lahat guys. At samahan nyo dito guys sa aking next video reaction at pagbibigay ng update dito sa number 1 Kalingap, 1 Family. At salamat po sa Diyos and to God be the glory guys. Bye-bye po. Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa, mga kababayay napapainda. Yeah, yeah. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap at Jackie, Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas, Engineer Akol, Kalingap Edo, Kalingap Ian, Super Mac at Andoy, Kalingap Bobby, Kuya Brooks, Kalingap David, Mr. J,